Sa mga hindi pa nakakaalam, meron pong bagong version na nilabas ang Brainbox Review Center na bagong libro nila para sa Civil Service Exam. Ito po ang 3rd edition ng Civil Service Exam Reviewer for both professional level and sub-professional level. Ngayong araw na to, ibibigay ko sa inyo kung ano-ano ang mga benefits na makukuha ninyo in case ito ang mapili ninyong maging kapartner ninyo sa inyong pagre-review. Kung interesado ka sa ganitong topic, make sure to stay tuned until the end of this video. At alamin mo rin yung number 9 na benefit nito dahil masyashock ka talaga. So yes, let's begin. Pinaka nagustuhan ko talaga sa book na ito ay pwede na siya sa professional level at pwede rin siya sa sub-professional level. Ibig sabihin, kung ikaw ang tipo na magti-take ng exam na may planong sub-professional level muna ang kunin, tapos after that, kukunin mo naman yung professional level, ibig sabihin, hindi mo na kailangan bumili ng panibago pang libro dahil itong book na to ay pwedeng gamitin sa both levels. Bakit ko nasabi na pwedeng gamitin to sa parehas na levels? Dahil ang mga exam na covered or ang mga topic na covered sa sub-professional level at professional level ay nasa book na ito po. Bakit? Kasi meron po siyang verbal ability, clerical ability, analytical ability, numerical ability, at syempre hindi mawawala ang general information. Ang pangalawa sa nagustuhan ko sa book na to ay ang design niya. Aesthetic siya para sa akin. Ang ganda ng color combination niya, kung napapansin nyo. Gusto ko rin yung second edition nito, pati na rin yung first edition. Pero bet na bet ko rin itong ating third edition kasi ang aesthetic niya at sobrang kapal niya po. Kung mapapansin nyo, nasa 422 pages po itong book natin. Imagine niyo kung gaano kapal ang book na ito. In fact, mas makapal siya sa dalawang naunang edition nito. Ang interesting na napansin ko rin sa libro na ito ay meron na siyang Tagalog na lessons. Ang first edition and second edition kasi ay walang mga Filipino lessons. At this time, in-integrate na rin nila sa book na ito yung Filipino or Tagalog lessons, kaya kompletong-kompleto na talaga siya. Although sa civil service exam, ang Tagalog or Filipino na topics or subject ay hindi naman palaging tinatanong, 'di ba? Meron, hindi nawawala, pero nasa 2, 3 hanggang 5 questions lang. Pero syempre, mas maigi pa rin kung meron tayong idea kung ano yung mga common na lumalabas sa civil service exam na Tagalog. And good thing, nasa book na ito po yun. Masasabi ko rin na sobrang beginner or first time taker friendly itong book na ito. Bakit kanyo? Kasi itong book na to, sa unang mga pahina or pages niya, may makikita kayong examiner's guide in taking the civil service exam professional level and sub-professional level. Bukod dyan, binibigay din nila kung ano-ano yung mga dapat gawin before, during, and after the examination. Nasa book na to rin mismo kung ano yung mismong coverage ng exam na kailangan mong pagtuunan ng pansin. At nagustuhan ko rin dito is that nilagay din nila kung ilang oras kailangan matapos ang pag-take sa civil service exam, ilang items, anong oras mag-uumpisa. So, parang binigay na talaga nila dito sa book na ito. First time taker ka, tapos gusto mo na gumamit ng reviewer, tapos mag-self-review ka lang on your own, then this is perfect for you. Meron din pala itong mga do's and don'ts. So, yung mga bawal at hindi bawal gawin, ang mga pwede at hindi pwedeng dalhin ay nasa book na ito rin. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan mag-research on your own sa social media or sa Google na hindi pa natin sure kung legitimate ba yung mga information na nakikita natin online. Ito talaga, curated talaga siya. So, totoo talaga yung mga nakalagay sa book na to ng mga do's and don'ts. Marami kasing nagkakamali pagdating sa civil service exam sa mga first time takers at maganda talaga dahil may guide din ito. And at the same time, pinapakita din yung proper shading technique. So, saan ka pa? May ganong bang information sa ibang books? I think dito lang to sa Brainbox na book. One thing na pinaka nagustuhan ko sa book na ito ay dahil meron po itong nakapaloob na practice test sa book na ito mismo. Itong Brainbox po kasi ay meron siyang separate na practice test booklet na pwede niyong ma-purchase na parang kambal silang dalawa. Magkasama na sila. Pero ang ginawa nila ngayon ay naglagay din sila ng practice test sa loob. Ibig sabihin, after ng lahat ng mga lessons na yon, merong exam or mock exam na pwede mong i-take para mag-gauge yung learning experience mo. Kung nag-improve ka ba, kailangan mo bang bumalik sa dati, and things like that. And good thing, meron din silang free na answer sheet.
So dito sa answer sheet na to, pwede mong gamitin habang nagsasagot ka sa habang sinasagot mo yung practice test or mock test, pwede kang mag-practice mag-shade, and at the same time, nakalagay din dyan yung name, level of exam, testing center, date of birth, date of exam region, nakalagay din dito yung proper shading at yung maling pag-shade, pati yung examinee number. So this way, malalaman mo na kaagad or mapapamiliarize ka kung ano-ano yung mga kakailanganin mong matandaan habang nagtitake ng exam. May iba kasi na nakakalimutan yung examinee number. May iba na nakakalimutan ilagay yung pangalan nila and things like that dahil na-excite silang magsagot. Pero kapag meron kang ganito, mareremind ka palagi na ay, meron palang examinee number na kailangan ilagay. Kailangan pala muna ilagay yung date and things like that. So this is super, super nice. I think meron na silang ganito before, nakasama sa first and second edition. Pero I think wala sila nito. So I think bago ito siya, which is super nice. Next na positive side itong book na ito ay bukod po sa practice test or mock test sa dulong bahagi ng book na ito, meron din po tayong worksheets, exercise, or quiz every after topic. Ibig sabihin, for example, sa verbal ability under subject-verb agreement, napag-usapan natin yung rules sa subject-verb agreement. After ma-discuss yung rules na yon at magbigay ng mga examples, magkakaroon tayo ng exercises. At sa exercises na yon, pwede kang magsagot para malaman mo kung nagets mo ba talaga yung lesson. Kung hindi, pwede kang bumalik doon sa ating pinaka-topic. At gustong-gusto ko to siya dahil napapractice natin yung ating knowledge at hindi lang bastang binabasa lang natin yung topic tapos hindi naman natin na-apply. So, super nice ito. Ang mga lessons po dito ay simplified. Sobrang daling sundin ng mga instructions. And at the same time, yung mga questions ay CSE-like type of questions. Ibig sabihin, yung tipong pang-aktual na mga tanong sa civil service exam ay nandito po sa book na ito. Hindi ko po sinasabi na yung aktual na tanong ay nasa book na ito, kundi yung kamukhang-kamukha po ng nasa civil service exam na type of questions ay nasa book na ito. Paano simplified? Kasi as someone na refresher, as someone na fresh graduate, as someone na matagal nang hindi nag-aaral dahil matagal nang graduate, itong book na to ay perfect sa'yo dahil ituturo sa'yo yung basics talaga, yung mga fundamentals na sobrang madali mong maiintindihan. Pati na rin yung mga instructions, hindi ka mahihirapang intindihin, kaya beginner-friendly siya, first-time taker-friendly, pero pwede rin ito para sa mga matatagal ng... Kung ikaw naman ay nag-worry kung ano ba yan, Miss Naomi, meron bang sample answers yan? Meron bang mga answer key yan? Yung mga sinasabi mong mock test, yung mga sinasabi mong exercises, paano naman kung wala pala? The good thing is that, yes, meron pong mga sagot, merong answer key, lahat-lahat ng exercises, pati yung practice test or mock test natin ay meron din pong sagot. Apart from sagot, meron din pong explanation. Paano ba nakuha itong sagot na ito? E-explain po sa atin. Ayun na nga, dahil sobrang trusted ako sa book na ito, pati na rin sa author ng book na ito, ang book na ito ay available po sa aming shop, na Yumi C Shop po ang tawag. Kung interesado kang mag-avail ng book na ito, ilalagay ko yung link sa description box sa baba. At the same time, hindi lang itong book na ito ang matatanggap mo, hindi lang itong answer sheet na ito ang matatanggap mo. Bukod dyan, makakatanggap ka rin galing sa akin ng libreng ballpen po. At ang ballpen na yon ay 0.7 mm po ang thickness niya. Perfect na perfect sa pag-take ng civil service exam dahil mabilis mapupuno yung circle. Unlike sa iba na 0.5 mm lang ang thickness. And at the same time, makapal po siya at dark talaga yung kulay. Hindi rin siya nag-smudge. So, perfect na perfect yan pagdating sa either pagre-review or pwede mo rin siyang gamitin sa mismong actual na exam. And at the same time, magbibigay din po ako ng free soft copy reviewers. Way ko po iyan para ma-make sure na mas mataas talaga yung chance mo na pumasa ka sa civil service exam, lalong-lalo na at nag-invest ka sa ganitong klase ng book. Kung ikaw ay bibili ng book dahil napanood mo tong video na to, mag-message ka sa shop namin na napanood ko po yung video ninyo sa YouTube dahil kung oo, meron pa akong ibibigay na secret or special na gift for you, pero secret lang yon, hindi ko po sasabihin. Kung interesado kayo, gusto nyong malaman yon, then make sure to check it out. Sobrang nice. Hindi po kayo magsisisi. This is a lifetime investment. Hindi nyo lang to magagamit sa pag-take ng civil service exam. Even after taking the civil service exam, pwedeng-pwede nyo pong gamitin ito. And last but not the least, yung number 10, sa mga nagtatanong,
ano-ano ba talaga yung mga specific na topics na covered dyan, Miss Naomi? Hindi mo naman sinasabi. So, kung nakarating ka sa part na to, thank you so much. Comment ka naman sa baba, nakarating po ako dito. Dahil kung oo, deserve mong pumasa, deserve mong malaman lahat ng topics na covered sa video na ito. Babasahin ko po isa-isa and at the same time, i-flash ko na rin sa screen. Pwede mong i-screenshot para alam mo kung ano yung mga kailangan mong aralin. Umpisahan po natin sa verbal ability. Grammatical categories, we have nouns, gender, grammatical number, verbs, tenses, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections, articles, subject-verb agreement, sentence construction, sentence structure, affixes, punctuations, correct usage, error identification, synonyms, antonyms, paragraph organization, at saka reading comprehension. Pagdating naman sa analytical ability, ito yung mga covered sa book na ito. We have logical reasoning, flowchart, problem solving, special topic, and cognitive reasoning. Pagdating naman sa clerical ability, ito yung mga nilalaman ng book na ito. We have vocabulary and spelling, and we also have alphabetizing. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga topics na covered sa numerical ability. So, we have divisibility rules, multiples and factors, integers, PEMDAS, decimals, fractions, operations and fractions, percent, ratio and proportion, averages, tables, charts and graphs, linear equations, solving mathematical expressions, writing mathematical expressions, word problem techniques, number problems, odd, even, and consecutive integers, age problems, work problems, motion problems, geometry problems. After that, we also have general information. Ang mga nakapaloob po dito ay ang mga sumusunod. We have the 1987 Constitution, Republic Act 6713, peace and human rights issues and concepts. We also have environmental management and protection. Diyan po nagtatapos ang ating review or honest review dito sa book na ito. Alam ko na lahat ng positive sides ay binigay ko sa book na ito. Kung gusto nyo namang malaman ang iilang cons nitong book na ito, feel free to comment below kung gusto nyang gawan ko yun ng video para naman maging transparent tayo. At sabi ko nga, honest review, so kailangan sabihin din natin yung positive and negative. Pero I don't think na may malalang negative effect itong book na ito dahil sobrang dami ng natulungan ng libro na ito na pumasa sa civil service exam. Makikita nyo naman po sa mga reviews, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. So, sikat na sikat po itong book na ito. Kaya nga, trusted din ako sa book na ito. Kaya if you want po, make sure to check the link na ilalagay sa description box, pati na rin sa pinned comment sa baba. Or pwede nyo rin po akong i-message directly sa Facebook page ko po. I-search nyo lang Naomi C at nagre-reply po ako sa bawat comment, pati na rin sa mga messages ninyo. So, sana po makatulong itong video sa inyo sa pagpili ng Civil Service Exam Reviewer. See you in my next video.